Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayo? At welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Isang nakakaaliw, nakakakilig at nakakatuwang love story ni Venus at Ashton ang aking ihahandog sa inyo ngayon. Bago pa pumanaw ang ina ng dalaga na si Nanay Gloria ay may isiniwalat ito sa kanya. Ang buong akala ni Venus ay patay na ang kanyang ama, ngunit napag-alaman ng dalaga na buhay pa pala ito. At hindi lamang doon nagtatapos ang pasabog ng ina ng dalaga, may kambal rin pala siya kung saan naroon sa piling ng kanyang ama. Nalungkot man ang dalaga dahil sa pagpanaw ng kanyang ina, subalit may munting kasiyahan naman siyang nadarama sa mga oras na iyon dahil sa isiping may kambal siya at buhay din pala ang kanyang ama. Nagpunta ng Maynila ang dalaga para hanapin ang natitirang kapamilya. Ang hindi alam ng dalaga ay ito pa ang magdala sa kanya sa kapahamakan dahil hindi lamang siya may kambal kundi identical twin pa. Masayang namuhay si Venus kasama ang kanyang ina sa lalawigan ng Bagyo. Simula pagkabata ay silang mag-ina lamang ang magkasama. Ang sabi ng kanyang nanay ay patay na ang kanyang ama bago pa man siya nailuwal. Sa katunayan, hindi naman naging malungkot ang buhay ng dalaga kahit hindi sila kumpleto dahil nagampanan naman ng kanyang ina ang tungkulin bilang nanay at tatay niya. Ngunit ang masayang araw niya ay nagtapos simula noong madiagnose ng stage 4 cancer ang kanyang ina. Mama, punta na po tayo sa hospital. Buong pagsusumamo ng dalaga. Anak, wag mo na akong isipin. Ayoko nang maging pabigat sa iyo. Makinig ka ng mabuti ha. Hayaan mo nang magpahinga ang mama. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Pilit ang ngiti na binitawan ng ginang. Pinapakalma naman ng dalaga ang kanyang sarili. Nilalabanan niya ang sakit na nadarama at handa na rin ito sa posibleng mangyari. Alam ng dalaga na anytime ay pwede nang mawala ang kanyang ina at alam niya ring bilang na ang mga araw o oras at siguradong mag-iisa na siya. At kahit nahihirapan ng huminga ang ginang ay pilit pa rin itong magsalita. Anak, alam ko kung ano ang nasa isip mo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka mag-iisa. Anong ibig niyo po sabihin, Mama? Nalilitong tanong ng dalaga. May paol dyan sa damitan ko. Kunin mo. Andiyan lahat ang kasagutan ng iyong mga katanungan, anak. Pakisabi sa kapatid mo na humihingi ako ng tawad sa kanya at sabihin mo rin sa ama mo na hindi na ako galit sa kanya. Hanapin mo sila, anak, ha? Pakiyakap ng kapatid mo para sa akin. Pakisabi na rin sa ama mo na kahit minsan ay hindi siya naiwaglit sa isip at sa puso ko. Nagimbal ang mundo ng dalaga sa nalaman. Mama, akala ko ba patay na ang papa? Hindi ba yan ang lagi mong sinasabi sa akin? Tapos po, sasabihin ninyo ngayon sa akin na buhay pa siya at may kakambal pa ako? Hindi magkamayaw na tanong ng dalaga. Nais man ibalik ng dalaga ang oras upang makausap pa ng maayos ang kanyang ina. Subalit, hindi umayon sa kanya ang pagkakataon. Unti-unting pumikit na ang ginang at lumuwag na rin ang pagkakapit sa kanya, kaya napaiyak na lamang at napayakap ang dalaga sa walang buhay niyang ina. Sige po, Mama, magpahinga ka na po. Hindi ako nagtatampo sa inyo.
Alam kong may malalim kayong dahilan kung bakit po ninyo itinago sa akin ang buong katotohanan. Mahal na mahal ko kayo, Mama. Pangako po, hahanapin ko ang aking kakambal at si Papa. Bulong ng dalaga habang yakap-yakap ang kanyang ina. Maya-maya pa ay kinuha niya na ang baol na sinabi ng kanyang ina at doon tumambad sa kanya ang isang diary, mga larawan at iba't ibang sulat kamay. Lalong napaiyak si Venus sa nabasa sa diary ng kanyang ina. Buntis ang kanyang inang si Gloria noong iwan ng kanyang ama. Nanganak sa hospital si Gloria na nag-iisa at nagsilang ito ng kambal na babae. Huli na nang malaman ng ginang na si Gloria na nawawala si Veronica, isa sa mga anak niyang kambal, dahil ninakaw pala ito nang nakabuntis sa kanya. Sa takot na pati si Venus ay mawala sa kanya, kaya napilitan si Gloria na tumakas kasama si Venus. Gustong magalit ng dalaga sa kanyang nabasa, subalit naisip niya ang sinabi ng kanyang ina. Kung si Mama nga ay nakapagpatawad, ako pa kaya? Sa loob-loob ng dalaga. Ilang linggo lamang na ibinurol ang ginang at inihatid na ito sa kanyang libingan. Kinabukasan, agad nagpasya ang dalaga na lumuwas ng Maynila upang simulan na ang paghahanap sa nawawalang kambal kasama ng kanilang ama. Pagkalapag pa lamang ng eroplano sa Maynila ay labis na ang kaba na nadarama ni Venus. Unang pagkakataon niyang makaapak sa syudad na ito, ni hindi niya nga tiyak kung ano ang nag-aantay sa kanya dito. 2 bagahe ang dala-dala ng dalaga. Nahihirapan siyang maglakad ng maayos. Nagmamaktol na sana siya nang biglang may bumuhat ng kanyang mga bagahe. Isang matangkad, matipuno at napakagwapong lalaki. Napalunok naman ng laway si Venus dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na makakita siya ng ganoong kagwapong lalaki. Let me help you, young lady. Huwag kang mag-alala hanggang sa labas lamang itong bagahe mo. Malalim ang boses ng lalaki. Nagulat ang dalaga dahil biglang pumintig ang kanyang puso noong marinig kung gaano kaseksi ang boses ng lalaki. Nakapagdasal na lamang ang dalaga na sana huminto ang oras para sa kanilang dalawa ng napakagwapong estranghero. Ngunit ganoon na lamang ang panghihinayang ng dalaga noong makalabas na sila sa airport. Here, mauna na ako. Have a great day. Nang lumong napaupo si Venus nang hihinayang na hindi man lamang niya nakilala ang kauna-unang lalaking nagpabilis ng tibok ng kanyang murang puso at nanggising sa kanyang natutulog na dugo. Tumigil ka nga dyan, Venus. You're not here to love someone. Andito ka upang hanapin ang natitira mong pamilya. Kastigo ng dalaga sa kanyang sarili. Agad tiningnan ng dalaga ang kapirasong papel dahil ang doon nakasulat ang lugar ng kanyang ama. Pumara ito ng taxi at nagpahatid sa nasabing lugar. Ganoon na lamang ang panglumo ng dalaga nang malamang wala na sa lugar na iyon ang kanyang pamilya. Hindi tayo susuko, Venus. Balang araw, makikita mo rin sila. Sa ngayon, maghahanap muna tayo ng pwedeng masilungan. Kausap ng dalaga sa kanyang sarili. Isang maliit na paupahan ang nakita ni Venus. Okay na to kahit maliit, at least malapit sa university. Sisikapin kong makapagtapos sa susunod na taon para maayos ang aking kinabukasan. Noong nakahiga na ang dalaga ay biglang naisip ang napakagwapong lalaki na tumulong sa kanya doon sa airport. Ano ba naman ito? Bakit ka hindi mawala sa isipan ko?
Grabe, ang gwapo mo kasi. Sana mag-cross ulit ang landas natin. Pangako, kikilalanin kita kahit mawerduhan ka pa sa akin. Nakangiting bulong ni Venus sa kanyang isipan. Samantalang si Ashton sa kabilang banda. Napakatanga mo naman, Ashton. Bakit hindi mo man lang inalam ang kanyang pangalan? Sana kinuha mo ang kanyang cellphone number. Grabe, napaka-angelic ng kanyang mukha. Ngunit bakit tila may lungkot sa kanyang mga mata? Sunod-sunod na tanong ni Ashton sa kanyang sarili. How I wish makikita kitang muli, my angel. Nakatulugan ni Ashton ang pag-iisip sa dalaga. Sinuwerte naman si Venus dahil nakakuha ito ng scholarship sa university. Mama, magtatapos na ako. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi lang talaga maganda itong anak mo. Ay matalino pa. Natatawang sambit ng dalaga. Sa kabila ng hirap ng kanyang pag-aaral ay hindi pa rin nakalimutan ng dalaga ang paghahanap sa kanyang kakambal at ama. Ito namang si Ashton na problema sa kanyang nakakatandang kapatid dahil napaka-immature nito. What's up, bro? You're looking for me? Bungad ng lalaki na kapapasok pa lamang sa opisina ni Ashton. JD, ano itong naririnig ko na magpapakasal ka na raw? Ano na naman bang laro itong pumapasok sa kukuti mo? And who is this unlucky woman? Sunod-sunod na tanong ni Ashton sa nakakatandang kapatid. Look bro, sasabihin ko naman talaga sa'yo eh. Kaso, naunahan mo ko. So yeah, I'm getting married. At grabe ka naman doon sa unlucky ha. Masakit yun. Drama pa ni Jedy. Jedy, you better get your act together. Akala mo ba, hindi ko alam na palubog na yung travel agency mo? Halos maubos mo na ang lahat ng namana mo sa mga magulang natin dahil dyan sa bisyo mo sa kasino? At ano ang kasunod? Itong pinaghirapan ko naman ang uubusin mo? Wika ni Ashton sa galit na tono. Si Ashton ay isang masinop na tao, naniniwala ito sa kasabihang ipon now and enjoy later. Malaki ang pagkakaiba ng pananaw ng magkapatid sa buhay. Ash, chill. I will marry Veronica because I like her. But I will stay with Maddie because I love her. Sa katunayan nga niyan ay buntis si Maddie ngayon at paninindigan ko siya. Wala eh, tinamaan ni Cupido. Napanganga si Ashton. Hindi ito makapaniwala mula sa narinig sa kanyang kapatid na si Jedy. Maya-maya pa'y. What did you say? Are you really out of your mind? Pakakasalan mo itong sino mang Veronicang ito and then mag-stay ka kay Maddie dahil buntis ito? Kung andito lang ang mami at daddy, kanina ka pa nakatanggap ng palo. Wika ni Ashton. Bro, wag mo nang problemahin ang problema ko. Pangako sa'yo, huling pagkakataon na ito na bibigyan kita ng sakit ng ulo. Pakakasalan ko si Veronica because she is wealthy. Kailangan ko ang pera niya lalo na ngayong buntis si Maddie. Why? Kunot noong tanong ni Ashton sa kapatid. Anong why? Balik tanong ni Jedy kay Ashton. Gagamitin mo si Veronica dahil sa kanyang pera? Paano ka na kapag nalaman nila at nabisto ka sa kalukuhan mong ito? Biglang nalungkot si Jedy sa tinuran na iyon ni Ashton. I swear, hindi nila ito malalaman. I already have it all planned out. Bunso, zero na ako. At alam mo kung bakit.
Nahihiya na kasi ako sa iyo kaya kailangan kong gumawa ng paraan at ito ang paraan na alam ko. Ang galing. Nahihiya ka sa akin ngunit kay Veronica hindi? Ngiting tanong ni Ashton. She loves me. Sapat na yun para i-grab ko ang opportunity. Tugon ni Jedy sabay tayo at kibit balikat na umalis sa harapan ng nakababatang kapatid na si Ashton. Napailing na lamang si Ashton habang pinagmamasdan ang papalayong kapatid, sabay buntong hininga ng malalim. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay kinuha nito ang kanyang cellphone at tinawagan ang nakakatandang kapatid. You're not done yet, bro? Tugon ni Jedy sa kabilang linya. Who is this Veronica? Tanong ni Ashton. Oh, hindi na ako nagtataka kung bakit hindi mo kilala ang isang napakasikat na babae sa larangan ng casino industry. Hindi ka naman kasi pumapasok doon. Anyway, I will send you her picture. Tugon ni Jedy at pinatay na ang tawag. Ilang saglit lamang ay natanggap na ng binata ang pinadalang picture ng kanyang kapatid. Sa gulat ay namilog ang mga mata at halos mahulog si Ashton sa kanyang kinauupuan noong makita ang litrato. Ito ba? Si Veronica? Napakaganda at napakaamo ng mukha. How can I forget her angelic face? Wow, napaka-sophisticated niya sa picture na ito. Naguguluhang tanong ni Ashton sa kanyang sarili dahil ibang-iba ang ayos ng dalaga noong makita niya ito sa airport. Napakasimple ng dalaga noong araw na iyon. Mukhang malaking problema ito dahil iisang babae lamang pala ang pinag-uusapan naming magkapatid. Hindi ako papayag na gamitin mo itong babaeng bumihag sa aking puso. Bulong ni Ashton sa kanyang isipan. Dito na nakapagpasya ang binata na pipigilan niya ang plano ng kapatid. Dahil ayaw niyang mapahamak ang dalaga, hindi niya maatim na maloko ito ni Jedy. Wala siyang pakialam kahit magalit pa sa kanya ang kanyang kapatid. Ngunit, paano? Tiyak na magagalit ang babae sa kanyang nakakatandang kapatid kapag nalaman ang tunay na pakay nito sa kanya. Man, mukhang malaki ang problema natin . Sambit ng kaibigan ni Ashton na si Noel noong hindi man lamang napansin ng kaibigan ang pagpasok niya sa opisina nito. Yes, it's all about Jedy. Buntong hininga na sagot ni Ashton. Tumawa naman ng malakas si Noel at napailing ito. Bakit? Kailan ka ba binigyan ng mabuti niyang kapatid mo, Ash? Puro problema naman as usual. Ano na, nakabuntis ulit? Tapos ipapa-abort na naman? Yes, nakabuntis at pananagutan niya raw. Ngunit, ang nakakabahala sa akin ay iba ang kanyang pakakasalan. Problemadong tugon ni Ashton. What the? Is he serious? Mukha pare, pakikisamahan niya ang kanyang nabuntis ngunit si Veronica ay pakakasalan niya because of her wealth. Wow, kahit kailan talaga sakit ng ulo yung kapatid mo. Pagkatapos kang gamitin, ngayon, ibang babae na naman. Napapailing si Noel sa kanyang tinuran. Pare, naalala mo ba yung isang napakagandang anghel na tinulungan ko doon sa airport? Malaking problema dahil ang babaeng iyon at si Veronica ay iisa pare. Malungkot na pagtatapat ni Ashton sa kanyang kaibigan. Si Ashton at Noel ay matalik na magkaibigan simula noong high school pa lamang sila. Wala silang inililihim sa isa't isa, kaya
Pati yung tungkol sa babaeng nakita niya sa airport ay alam ni Noel. Sayang nga lamang at nagmamadali siya noong mga oras na iyon para sa meeting niya sa kanyang kasosyo sa negosyo. Nako, malaking problema nga iyan pare. The lady in your dream is going to marry your older brother. God loves you very much. Biro ni Noel para maibsan ang tensyon na nararamdaman ng kanyang kaibigan na si Ashton. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi natawa si Ashton sa birong iyon ni Noel. Bagkus, napaisip ito ng malalim. Pare, what's your plan now? Maya-maya ay tanong ng kaibigan. Pagkatapos kong ma-finalize itong output ko ay kakausapin ko ulit si Jedy. Bahala na maubos itong pera ko, wag lang siyang manggamit ng ibang tao para guminhawa ang kanyang buhay. Pasalamatan mo na lamang yung kapatid mo, brother, dahil sa kanya ay nakilala mo nang wala sa oras yung babaeng bumihag sa iyong pihikang puso. Liligawan mo ba siya? Paano ang kapatid mo? Paano ang plano niya? Curious na tanong ni Noel. Saka ko naisipin yan pare, dito na muna ako sa kapatid ko dahil malaking problema itong papasukin niya. May isang bagay akong ikinatuwa ngayon pare, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap niya ang kanyang anak. We both know na napaka-womanizer nitong kapatid kong ito. Tama ang kanyang ginawa at mukhang mahal niya nga ang nanay ng kanyang anak. Ngunit, hindi ko siya hahayaan na gagamitin niya ang napaka-inosenteng babae para lamang makuha ang kanyang gustong yaman. Okay, san-ayon ako dyan pare. Sana lang ay susunod sa'yo ang kapatid mong yun. Knowing him, hindi yun magpapadikta. Seryosong saad ni Noel at nagpaalam ng umalis. Nag-iisa na lamang si Ashton sa kanyang opisina. Nalilito pa rin siya kung paano hikayatin ang kapatid na wag nang ituloy ang plano nito laban sa dalagang nakilala sa airport. 2 linggo na ang nakalipas. Handa na si Ashton na kausapin ang kanyang kapatid, ngunit paano? Ni hindi na ito nagpakita sa kanya mula noong huli silang magkita, ni hindi nga ito tumawag. Well, what's new? Ganyan naman talaga ang kapatid kong iyon kung mag-isip. Parang siya ang bunso. Maktol ni Ashton sa kanyang isipan. Paalis na ang binata upang hanapin ang kapatid nang may tumawag sa kanya, ang kanilang family doctor. Ash, Jedy is dead. Panimula ng doktor. What? When? Sa sobrang pagkabigla sa narinig ay napalakas ang tinig na tanong ni Ashton sa kausap. Kanina lang. Dead on arrival, mukhang naambos ang kapatid mo. May mga pulis na sa area at I think andoon na rin ang inyong lawyer. I'm sorry Ash, wala na akong nagawa dahil nga hindi na umabot ng buhay sa akin ang kapatid mo. Malungkot na wika ng doktor sa kabilang linya. Nanlumong napaupo ang binata. Jedy is dead. Sino ang pumatay sa kapatid ko? Tunay ngang madalas hindi magkasundo ang magkapatid. Ngunit simula noong mawala ang kanilang mga magulang ay siya na ang tumayo na tatay at nanay ni Jedy. Nawalan na kasi ng gana itong mabuhay hanggang sa malulong ito sa kung ano-anong bisyo. Agad namang tinawagan ng binata ang kanilang family attorney at nakipagkita siya dito. At noong magkita na ang dalawa, ay inabot kaagad ni attorney kay Ashton ang cellphone ni Jedy
para ipabasa ang text message na galing kay Veronica. Galit ang pananalita sa naturang text ng dalaga dahil natuklasan nito ang tunay na pakay ni Jedy sa kanya. Tanging kayamanan lamang pala niya ang rason kung bakit nais siya nitong pakasalan. Napakuyom ng mga kamao si Ashton pagkatapos mabasa ang mga pananalita ni Veronica. Attorney, ibig mo bang sabihin ay si Veronica ang pumatay sa kapatid ko? Mahina ngunit madiin ang tonong tanong ni Ashton. Could it be Ashton? Pero hindi ko pa naipasa sa pulis ang cellphone na yan. Patuloy pa silang nag-imbestiga. Kukunin rin nila ang record ng surveillance camera sa paligid kung saan nakitil ang buhay ng kapatid mo. Sa ngayon ay pagnanakaw pa ang motibo na nakikita ng mga otoridad. Ayon pa sa attorney. Sige, akin na ang cellphone na yan. Huwag mo na itong mabanggit kahit kanino. Hayaan natin ang mga pulis ang gumawa ng hakbang at paraan. Malamig ang wika ni Ashton saka kinuha ang gamit ng kapatid. May namumuong desisyon sa utak ng binata. Tinawagan niya ang kaisa-isang kaibigan at sinabi ang sinapit ng kapatid at ang plano niya para kay Veronica. You're going to kidnap her? Para ano? Para gumanti? Bakit hindi mo ipasa sa mga pulis ang tungkol dyan? Tanong ni Noel matapos marinig ang plano ng kaibigan. Pare, alam natin na mapera si Veronica at nakakasiguro akong kaya niyang lumabas sa rihas na iyon kung mapapatunayan man na siya nga ang mastermind ng lahat ng ito. She will suffer her consequences sa kamay ko mismo. Malamig ang tono ngunit puno ng puot na wika ni Ashton. Oh man, hindi iyan ang naririnig ko mula sa'yo. Sagot ni Noel at nakatitiyak si Ashton na umiiling-iling ang kaibigan sa kabilang linya. What do you mean by saying that? Tanong ni Ashton. I guess gumagawa ka lang ng excuses so that you can have Veronica. Na sarili mo lamang ang iyong niloloko kung sasaktan mo ang kaisa-isang babae na bumihag ng pihikan mong puso. Am I right, Ashton? Hindi nakasagot ang binata sa paratang na iyon ng kanyang kaibigan. Dahil sa mga oras na iyon, wala siyang ibang iniisip kundi ang mabigyan ng hustisya ang pagpanaw ng kanyang kaisa-isang kapatid na si Jedy. Ngunit hindi naman talaga maikakaila na tama rin naman ang kanyang kaibigang si Noel. Napailing na lamang ang binata at tumawag na ng private investigator upang hanapin si Veronica. Ilang araw lamang ang nakalipas ay nailibing na ang kapatid ni Ashton. Napansin naman kaagad ng binata ang isang babae na may kaumbukan ang tiyan at umiiyak ito sa harapan ng kabaong ng kanyang kapatid. Nakakasiguro si Ashton na iyon si Maddie, ang babaeng nabuntis ni Jedy. Agad kinausap ng binata ang kanilang family lawyer. Sinabi nito na ilipat sa babae ang lahat ng natitira sa mga ari-arian ng kapatid. Pinalagyan niya na rin ng pera ang bangko ng babae to make sure na hindi ito maghihirap kasama ng kanyang magiging pamangkin. Pagkatapos mailibing ni Jedy, nalaman ni Ashton na umalis na si Veronica sa kanyang kondo. Tanging impormasyon lamang ang naibigay ng investigator kay Ashton. Graduating si Veronica sa kursong Political Science at sa UP ito nag-aaral. Nag-init ang kalooban ni Ashton sa nalaman. Veronica, naisip mo pa talagang tumakas ha? Well, malas mo dahil hindi ako titigil hanggat hindi ka nakikita.
Isang linggo pa ang nakalipas ay nahanap na ng private investigator ang dalaga. Nasa isang maliit na bahay paupahan ito at nag-aaral sa kalapit na university. Pati profile mo, pinalitan mo ha, para hindi ka matunton. Your wish, Veronica. Bulong ng binata sa kanyang isipan at pinuntahan na ang lugar kung saan naroroon ang inakala niyang si Veronica. Napangiwi ng mukha si Ashton pagdating sa lugar na iyon. Sobrang crowded, halos hindi nga mahulugan ng karayom dahil sa dami ng tao. Agad niyang hinanap ang dalaga at nagtanong-tanong siya gamit ang maliit na larawan sa kanyang cellphone. Hindi nagtagal ay natunto nito ang maliit na bahay kung saan naroon ang dalaga. Mas lalong napakunot ang noo ng lalaki dahil kahit siya na simpleng tao ay hindi niya makayanan ang ganoong lugar. Well, lahat naman kayang gawin ng isang mamamatay tao. Tandaan mo, Ashton, hindi ka pwedeng maaawa sa babaeng yon nang dahil sa kanya nawala ang kaisa-isa mong kapamilya dito sa mundo. Bulong ng binata sa kanyang sarili. Habang busy sa pag-aaral si Venus, ay nagulat ito noong biglang pumasok ang kanyang ka-boardmate. Venus, may naghahanap sa'yo. Nasa labas. Huh? Sino naman ang maghahanap sa akin? Wala naman akong inaasahang bisita. Gulat na tanong ng dalaga. Nako, bakla, napakagwapong nilalang ang naghahanap sa'yo, Ashton Monteverde. Ewan ko lang ha, akala ko nga boyfriend mo. Kaso lang, nagtaka naman ako, bakit tinawag kang Veronica? Noong sinabi kong walang Veronica dito, ipinakita niya sa akin ang iyong larawan. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi naman talaga Veronica ang pangalan mo, Venus. Hala, alias ang drama ng peg. Hala, sige na, labasin mo na doon ang iyong napakagwapong bisita dahil ako ay kakain na. Nakangiting utos ng kanyang kaibigan at kasamahan sa kwarto na si Mai. Napakunot ng noo ang dalaga dahil wala naman siyang kilalang nagngangalang Ashton at talaga bang may daladala pa itong litrato niya? Puno ng kuryosidad na lumabas ng kwarto ang dalaga at gano'n na lamang ang kanyang pagkatigagal noong makita niya ang lalaking pilit niyang kinakalimutan. Hala, anong ginagawa mo rito? Hindi ba ikaw yung lalaking tumulong sa akin doon sa airport? Tanong ni Venus. Nakita ng dalaga ang kislap sa mga mata ng kanyang bisita, ngunit bigla ito kaagad na palitan ng puot. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Malamig na tugon ng binata. Tika, nag-aaral pa ako at saka hindi kita kilala, bakit naman ako sasama sa'yo? Sasama ka ba sa akin o sa pilitan kitang ipasok sa aking sasakyan? Mamili ka, Veronica. Nick, anong Veronica? Venus po ang aking pangalan at hindi ko kilala ang Veronicang sinasabi mo. Nakalimutan ng dalaga na baka nga ang kakambal niyang si Veronica ang tinutukoy ng lalaking nasa kanyang harapan. Naunahan na kasi ng galit ang dalaga kaya hindi na ito nakapag-isip ng maayos. Bago pa man muling nakapagsalita si Venus ay kinarga na siya ng lalaki na parabang isang sakong bigas. Nang laban ang dalaga, humingi ng tulong ngunit walang naglakas ng loob na tumulong sa kanya. Hey you! Bakit mo ito ginagawa sa akin? I thought mabuti kang tao dahil tinulungan mo ako doon sa airport, pero mali pala ako. Galit na sambit ng dalaga. Ngayon alam niya na kung bakit walang tumulong sa kanya dahil naisip niyang masama itong tao. You better shut your mouth, young lady.
bago ko magawa ang mga bagay sa iyo na tiyak hindi mo magugustuhan. Same here. Akala ko, isa kang anghel, ngunit hindi pala. Isa kang mapagbalat kayo na ginamit ang malaanghel na mukha. Wika ni Ashton. Naramdaman naman ng dalaga na may galit sa pananalita ng binata. Alam mo, wala talaga akong naiintindihan dyan sa mga pinagsasabi mo. Sobra ka naman kung mapanghusga. Balat kayo talaga. Maganda na sana pakinggan ang malaanghel na tingin mo sa pagmumukha ko. Kaso lang, ang sakit sa tainga ng salitang balat kayo. Maktol ng dalaga. Ngunit, hindi na umimik pa ang binata. Katahimikan ang namagitan sa dalawa hanggang sa noong mapansin ng dalaga na papalabas na ng Maynila ang daan na kanilang tinatahak. Napakunot ang noo ni Venus at nakaramdam na ito ng takot. Hoy, saan mo ba kasi ako dadalhin? Bakit palabas na tayo ng Maynila? And can you please slow down? Ayoko pa kayang mamatay. Galit na wika ng dalaga. Talaga? Ayaw mo bang sundan ang kapatid kong kamamatay lamang? Which is, alam kong ikaw ang nagpapatay. Madali mo yung nagawa dahil mapera ka. Wika ng binata na ikinagimbala ni Venus. Mister, ano ba kasi ang mga pinagsasabi mo at hindi talaga kita maintindihan? Unang-una sa lahat ay hindi ako mamamatay tao. Pangalawa, wala akong pera. Ay, meron pala. 1,000 lamang yung laman ng aking wallet at andoon naiwan sa boarding house ko dahil bigla mo akong kinuha. Lower your voice, young lady. Baka hindi ako makapagpigil magawa na kita ng masama dyan. At talaga lang, anong gagawin mo sa akin? Rape? Hit me? Go on! Pero sasabihin ko pa rin talaga sa'yo na hindi nga ako si Veronica at wala akong kasalanan sa kapatid mo o sa pamilya mo. Biglang inihinto ng binata ang kanyang sasakyan. Mabuti na lamang naka-seatbelt ang dalaga dahil kung hindi, siguradong napasubsob ito sa kanya. Hoy, Mr. Ashton, o kung sino ka man, kung gusto mo akong kidnapin, wala kang makukuha sa akin dahil wala namang tutubo sa akin. Wala akong pera at wala nga akong pamilya. Biglang humina ang boses ng dalaga sa salitang wala nga akong pamilya. May kung anong tumusok naman sa puso ng binata noong marinig niya ang huling katagang binitawan ng dalaga. Ngunit mabilis na iwinaksi ng binata ang damdaming iyon. Kunti na lang talaga, Veronica, at masasabi ko ng magaling kang artista. Pero hindi mo ako maluloko. Kailangan pagbayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Dahil sa tinura na iyon ni Ashton, ay biglang napaharap si Venus at halos idikit ng dalaga ang kanyang mukha sa pagmumukha ng binata. Alam mo, hindi ako artista at hindi ako nagdadrama. Pwede ba? Pakawalan mo na kasi ako. Nag-iba ang pakiramdam ni Ashton noong malanghap niya ang hininga ng dalaga, kaya siniil niya ito ng mainit na halik sabay pusas ng mga kamay ng dalaga. Sa loob-loob ng binata, ito ang dapat na ginagawa sa mga babaeng mabunganga. Sa gulat ay inatras ng dalaga ang kanyang mukha dahilan upang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hoy! Ano ba itong ginagawa mo, ha? Bakit ako nakaposas? At yung hunang halik ko ninakaw mo, walang hiya ka talaga! Bakit? Dahil sa tingin mo gwapo ka? Oo nga, gwapo ka. Pero hindi naman ganon ang first kiss na pinapangarap ko. Nanggagalaiti si Venus dahil hindi niya matanggap na sa isang iglap lamang ay nakuha ng lalaki ang pinakaiingatan niyang halik. Stop acting like a virgin, Veronica, because I know you're not.
Napaluha si Venus sa narinig mula sa binata dahil hindi naman niya ito kilala, ngunit kung makapanghusga ay napakasakit magsalita. Ngunit ang nakapagtataka, bakit hindi nawawala ang paghanga niya sa kasamang binata? Napakapit na lamang sa gilid ang dalaga dahil sa sobrang bilis ng takbo ng sasakyan nila para itong nakipagkarira. Mabuti na lamang at walang ibang sasakyan sa kanilang dinadaanan. At unti-unti na ring nawawala ang takot niya sa binata. Kahit galit siya dito, hindi mapigilang matuwa ng dalaga. Matagal niya nang pinangarap na makita muli ang lalaki, ngunit hindi sana sa ganitong paraan. Natulog na lamang si Venus at hindi na pinansin ang kasama. Napailing naman si Ashton nang makitang tulog na ang dalaga. Habang tinititigan niya si Venus ay lalong lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Napakarami ng babaeng aking kahalikan, ngunit bakit ganon? Kakaiba ang pintig ng puso ko sa kanya. Pagdakay, itinabi ni Ashton ang kanyang kotse. Pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na dalaga. Noong nagsawa na siya sa kakatitig dito ay pinaandar niya muli ang sasakyan. Mukhang tama yata ang kaibigan ko. Iba nga ang nais nitong puso ko sa babaeng ito. Bulong ni Ashton sa kanyang sarili. Mga ilang saglit pa ay nabuhay na naman ang galit sa kanyang dibdib para sa dalaga. Mga ilang oras ang nakalipas ay nagising ang dalaga dahil sa tapik ng binata sa kanyang mukha. Gumising ka na, magaling na artista. Ayon pa kay Ashton. Pwede ba? Venus nga ang pangalan ko at hindi artista. Bakit ba kasi talaga pinipilit mong itatak dyan sa kukote mo na masama akong tao? Galit na tugon ng dalaga. Bakit? Hindi nga ba? Hindi ba pinapatay mo ang kapatid ko dahil niloko ka niya? Dahil nalaman mong may iba siyang mahal kaya mo iyon ginawa? Nang laki ang mga mata ni Venus sa narinig. Alam mo talaga, kunti na lang at papatulan na kita. Kahit kailan, wala akong pinapatay na tao at hindi ako mamamatay tao. Kahit nga daga sa amin, ay hindi ko kayang saktan. Tao pa kaya? At sino kasi ang kapatid mong JV na sinasabi mo? Hindi ko kayo kilala. At ikaw, hindi ba? Sa airport lang kita nakita. Gigil na wika ng dalaga. Sige Veronica, umarte ng umarte ka lang dyan. Lumabas ka na. Huwag kang magkamaling tumakas dahil hindi ako magdalawang isip na halikan kang muli kung iyan ang gusto mo. Banta ng binata sabay baba ng sasakyan. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang kanyang naramdaman sa mga oras na iyon. Totoong nanalangin siya noon na sana makita niya muli ang lalaking nagpaibig sa kanya. Ang hindi niya maintindihan bakit sa ganitong paraan. Kinalagan ng pusas ni Ashton ang dalaga. Minasahe naman ni Venus ang kanyang nananakit na pulso dahil sa posas. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa lalaki, ngunit tila walang pake ang binata. Pagkapasok nila sa bahay ay napanganga ang dalaga. Wow! Bukod sa napakaganda ng lugar na ito, napakalinis rin dito sa loob ng bahay. Ang kikintab ng sahig, gawa lang sa kahoy. Napakasimple, bungalow, pero ito ang gustong gusto ko. Nakita ni Ashton na may mga ngiting sumilay sa mga labi ng dalaga habang iniikot nito ang kanyang mga paningin sa buong sambahayan. I guess, staying here is not a problem with you? Nakikita kong gustong gusto mo ang bahay na ito. Ayon pa kay Ashton. Napatingin naman ang dalaga sa binata. Sa'yo ba ang bahay na ito? Asaan ang mga parents mo?
They're in good place now. Mas maganda pa dito sa bahay bakasyonan ko. May sarili akong caretaker dito. Pinauwi ko lamang muna dahil darating nga tayo. Biglang nabuhayan ng loob ang dalaga. Ibig sabihin may mahihingian siya ng tulong kapag tataka siya sa lalaking bumihag sa kanya. Agad na nagluto si Ashton ng kanilang makakain. Nawiwili ang binata sa pagluto kaya hindi niya napansin na dahan-dahan nang lumabas ang dalagang bihag. Lakad takbo ang ginawa ng dalaga noong nakalabas ito ng bahay. Napakaganda ng kapaligiran. Napalibutan ang dalaga ng mga prutas ngunit hindi niya magawang huminto sa takot na maabutan siya ni Ashton. That guy, balak pa talaga akong pagbayarin sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sino ba kasi yang Veronica na pinagsasabi niya? Sa loob-loob ng dalaga, ilang segundo lamang ay napatigil si Veronica dahil may naisip ito. Napatutup ng bibig si Veronica sa kanyang naisip. Pwede nga ang babaeng pinagbibintangan ni Ashton ay ang kakambal niyang si Veronica. Hindi nga lang niya alam ang apelyido nito. Napakaboba mo talaga, Venus. Bakit ngayon mo lamang naisip na pwedeng ang kapatid mo nga ang hinahanap ng lalaking iyon? Pero, para saan? Pinatay ng kapatid ko ang kapatid niya? Talaga lang ha? Parang baliw na nakikipag-usap ang dalaga sa kanyang sarili. Hindi na malaya ni Venus na pabalik na pala siya sa bahay kung saan siya dinala ni Ashton. Tumatakbo ang dalaga noong makaramdam ng pagod sa kanyang katawan, kaya napaupo muna ito, pumitas ng hinog na mangga. Kahit nakaupo ang dalaga, ay nakapitas pa rin ito ng bunga dahil mababa lamang ang mangga. Grabe, ang sarap naman, napakatamis ng manggang ito. Nagulantang ang dalaga noong biglang umupo sa kanyang harapan ang binata. Oh, saan ka galing? Bakit hindi man lamang ako nakarinig ng mga hakbang mo papalapit dito? Imbis na sagutin ng binata ang katanungan ng dalaga, ay iba ang sinabi nito. Gusto mo palang mag-ikot-ikot, bakit hindi mo sinabi nang masamahan sana kita? Wag na wag kang magtangkang tumakas dahil hindi mo alam ang lugar na ito. O ito, pagkain, kumain na tayo. Nagugutom na ako. Wika ni Ashton sabay lapag ng pagkain na kanyang niluto. At dahil sa kaba na nadarama ng dalaga, ay napalunok na lamang ito ng sariling laway. Noong mapansin naman ng binata na nakatitig sa kanya si Venus. O ano, mag-e-explain ka na naman ba? Tanong nito. Tell me, what is the point of explaining my side? Kung sarado naman yung utak mo, i-enjoy ko na lamang itong kidnapping na ginawa mo sa akin, ha? Pang-aasar na tugon ng dalaga. 2 linggo na ang nakalipas mula nung manirahan ang dalawa sa bahay bakasyonan ni Ashton, ngunit nakaposas pa rin ang dalaga. Kahit nakaposas si Venus, ay lalong lumalalim ang kanyang nararamdaman sa binata. Isang umaga, habang nakaupo lamang ang dalaga at nagluluto naman si Ashton. Hoy, baka naman pwede mo na akong kalagan dito? Nagmumukha na kaya akong kriminal, oh? Irap ng dalaga. Nope. Until aamin ka sa akin na ikaw nga ang pumatay sa kapatid ko. Kibit balikat ni Ashton. Grabe, hindi ako makapaniwala. Mag-3 linggo na tayong nakatira dito, ngunit hindi mo pa rin mabuksan yung kukuti mo? Hindi nga ako ang pumatay dyan sa kapatid mo? Of course, hindi ikaw ang pumatay dahil nagbayad ka ng taong pumatay sa kapatid ko. Napatirik na lamang ang mga mata ng dalaga dahil sarado na talaga ang utak ng binata.
Fine. Ayaw mong maniwala sa akin ha? Sige, ako na lamang ang pumatay dyan sa kapatid mo. Happy? Wika ng dalaga sabay irap sa binata. Napatigil naman si Ashton sa kanyang ginagawa at seryosong tinitigan si Venus. Oh, ano? Titigan mo na lamang ba ako ng ganyan? Ngayon na inamin ko sa iyo na ako naman ang pumatay sa kapatid mo, ayaw mong maniwala. Ano ang gusto mong sabihin ko sa iyo? Kaya kung ako ikaw, sige na, paniwalaan mo na lang kung ano ang gusto mong paniwalaan. Pagdadabog ng dalaga sabay pasok sa kanyang kwarto. Naiwang nakatulala si Ashton. Kahit wala na sa paningin niya ay nakatitig pa rin ito sa dinadaanan ng dalaga. Maya-maya pa ay napailing na lamang si Ashton. Kunti na lamang at mukhang maniniwala na talaga siya sa babae na inosente ito. Ang hindi alam ng binata ay may namumuong plano sa utak ng dalaga habang nakakulong ito sa banyo. Maya-maya pa, may nakita itong nagpaliwanag sa kanyang utak. Ah, bintana, walang takip. Aba, pwedeng-pwede. Mukhang kasyang-kasya ako dyan. Bulong ni Venus sa kanyang sarili. Noong paakyat na sana ang dalaga, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya nagmaktol itong lumabas ng banyo. Ilang sandali pa ay biglang na-miss ni Venus ang lalaki kaya bumaba na lamang ulit sa kusina. Sa loob ng halos 3 linggo nilang magkasama ni Ashton, ay parang preso talaga ang dalaga. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi siya nakadama ng pagkabagot sapagkat palagi niyang nakikita ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Asaan kaya ang lalaking iyon? Tanong ni Venus sa kanyang isipan noong hindi niya makita ang binata sa buong kabahayan. Ilang sandali pa ang lumipas ay lalong lumakas ang buhos ng ulan at wala pa ring Ashton na nagpakita. Nagsimula nang mag-alala ang dalaga. Nais niyang lumabas ng bahay upang hanapin ang kasama. Saan ko naman hahanapin ang lalaking iyon? Hindi ko naman alam ang pasikot-sikot ng lugar na ito. Ayan kahit magtatanghali pa lamang napakadilim na sa labas dahil sa lakas ng ulan. Please, Ashton, magbalik ka na dito. Kausap ng dalaga sa kanyang sarili. Ilang minuto pa ang nakalipas habang palakad-lakad ang dalaga sa buong sambahayan ay biglang pumasok si Ashton. Basang-basa ito at may bitbit na panggatong. Oy, saan ka ba galing? Nag-alala kaya ako sa'yo. Ayon pa sa dalaga. Parang may tumalo naman na kung ano sa puso ng binata noong marinig niya ang pag-alala ng dalaga. Talaga lang? Nag-alala ka sa akin? Kumuha lang ako ng kahoy dahil naubusan tayo ng gasol. Kain na tayo? Sabi ni Ashton at kinalagan na muli ng posas ang dalaga. Basang-basa ka, pwede bang magbihis ka muna? Baka kasi magkasakit ka, magkapulmonya ka pa niyan eh. Hindi na mapigilan ng dalaga ang kanyang pag-aalala sa binata. Don't mind me. Gutom na ako kaya kumain na tayo. Nakangiti ng sagot ni Ashton. Gabing-gabi na ngunit hindi pa rin dalawin ng antok ang dalaga. Kinakabahan siya noong gabing iyon na para bang may masamang mangyayari. Bumaba sa kusina ang dalaga upang magtimpla ng gatas. Nakagawian niya na kasing uminom ng gatas kapag hindi siya makatulog. Biglang naalala tuloy ng dalaga ang kanyang ina dahil ito mismo ang nagpapainom sa kanya ng gatas sa tuwing nahihirapan nga siyang matulog.
Ngunit bago pa man siya nakalapit sa kusina ay may naaninag siya at kumaluskos sa lugar na iyon. Kinakabahan man si Venus ngunit pilit niyang pinapatatag ang kanyang sarili. Buong tapang niyang binuksan ang ilaw at gano'n na lamang ang pagkunot ng kanyang noo nang makita niya si Ashton sa ibabaw ng misa. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ng dalaga. I'm sick. Kailangan ko ng gamot. Pero mukhang nauubusan na pala ako dito." Nahihirapang huminga habang nagsasalita si Ashton. Napasinghap naman ang dalaga at mabilis na inalalayan ang lalaking muntik ng matumba. "Oh my God! Ang init mo! Give me your key. Marunong akong mag-drive. Kailangan natin magpunta ng hospital." Tarantang wika ni Venus. Hindi na sumagot si Ashton. Itinuro na lamang nito ang kanyang bolsa. Nakuha naman kaagad ni Venus ang ibig sabihin ng kasama kaya inakay na niya ito patungo sa sasakyan. Mabilis ang naging takbo nila kaya 3 oras lamang ay narating na nila ang pinakamalapit na hospital ng Maynila. Labis ang kaba ni Venus habang naghihintay sa labas ng emergency room. Palagi siyang nananalangin noon na sana ay makatakas siya sa poder ni Ashton pero iba ang panalangin niya ngayon. "Lord, please, isave niyo po si Ashton. Hindi ko po yata kaya na mawala siya sa aking tabi." Nakayuko ang dalaga sa mga oras na iyon habang inuusal ang kanyang mga panalangin. Nagulat ang dalaga noong may biglang tumapik sa kanyang balikat. Pag-angat ng kanyang paningin ay para lamang nanalamin si Venus. Maganda nga lamang ang kasuotan ng babae kaysa kanya. "Sino ka?" tanong ng babaeng nangalabit sa dalaga. "Ikaw? Sino ka?" Balik na tanong ni Venus kahit ang totoo ay malakas ang pakiramdam niya na ito na ang hinahanap niyang kambal. Nagkatitigan ang dalawang babae. Noong ma-realize nila kung sino ang kanilang nakikita ay sabay silang nagtilian ng pagkalakas-lakas at nagyakapan ng pagkahigpit-higpit. "Kambal ko!" sabay na wika ng dalawa. Tuwang-tuwa si Venus. Dahil sa pagdakip sa kanya ni Ashton ay napatigil ang kanyang paghahanap sa kanyang ama at kakambal. Ngunit napakabuti ng tadhana dahil dinala sa kanyang harapan ang matagal niya nang hinahanap. "Alam mo ba, matagal ka na namin hinahanap, kayo ni Mama," sabi ng babae. "Ako rin. Matagal ko na kayong hinahanap ni Papa. Nasaan siya ngayon, Veronica? Ako nga pala si Venus at si Mama. Wala na. Kamamatay niya lamang." Napaluhang paglalahad ni Venus. "Bakit ganun? Ang tagal ko nang hinahanap. Ang tagal ko nang ginusto na makita kayo ni Mama. Tapos ngayon, malalaman ko lamang na wala na pala siya." Umiiyak na wika ni Veronica. Maya-maya pa ay hinila niya na si Venus para pumunta sa loob ng kwarto ng kanilang ama. "Halika, kambal. Nandoon sa ICU si Papa. Matagal na siyang na-stroke para ikaw na lamang yata ang inaantay." Malungkot na wika ni Veronica. Halos patakbo ang dalawa habang tinutungo nila ang kinaroroonan ng kanilang ama. Ganoon na lamang ang iyakan sa loob ng ICU. Halos 1 taon nang nakaratay ang kanilang ama sa loob ng kwartong iyon. Mabuti na lamang at mapera ang mga ito kaya natustusan nila ang pangangailangan ng kanilang ama. Pilit na nagsasalita ang lalaki ngunit pinigilan ito ni Venus. "Huwag ka nang magsalita, Papa. Okay na tayo at hindi na ako galit sa iyo at kahit kailan, hindi na ako mawawala sa inyo. Pinatawad na rin po kayo ni Mama.
Ang malungkot lamang kasi kung kailan malapit na siyang mamaalam ay saka lamang niya sinabi sa akin ang buong katotohanan. Pinapahanap niya kayo sa akin, Papa. Maluha-luhang lahad ni Venus sabay yakap sa kanyang ama. Maya-maya pa ay umakap na rin sa kanila ang kanyang kambal na si Veronica. Ilang oras lang ang lumipas at pinalabas na sila ng doktor. Kailangan na kasing magpahinga ng pasyente. Noong makalabas ang dalawa sa kwarto ng kanilang ama. Venus, alam mo ba, noong nakita kita kanina, akala ko talaga na malikmata lang ako. Nakangiting wika ni Veronica. Bigla namang naalala ni Venus ang lalaking nasa emergency room. Si Ashton, Veronica. Puntahan natin siya. Nagmamadaling aya ni Venus. Tika Venus, bakit ka naman nagmamadali? Sino ba yung Ashton? Alam mo ba, napagkamalan niya ako. Akala niya ako ikaw. Kinidnap niya ako dahil pinagkamalan niyang ako nga ikaw, ako daw ang pumatay sa kanyang kapatid, si JD. Kilala mo ba ang JD na yun? Parang batang nagsusumbong si Venus sa kanyang kakambal. Naguguluhan na sumunod na lamang itong si Veronica sa kanyang kakambal. Ganon na lamang ang pagkagulat ng dalaga noong makitang nakahiga sa hospital bed ang kapatid ng lalaking nangluko sa kanya. Samantalang si Ashton, kagigising lamang ngunit napamulagat ang kanyang dalawang mata. Palipat-lipat ng tingin sa kambal na kaharap niya. May kakambal ka, Veronica? Maang natanong ni Ashton. I'm Veronica and she is Venus. Matagal kaming nagkahiwalay sa isa't isa at ikaw ang kapatid ni Jedy, hindi ba? Tango lamang ang naisagot ni Ashton dahil nasa state of shock pa rin siya kung bakit dalawang tao na parihong-pariho ang mukha ang nasa kanyang harapan. Ang tanging pinagkaiba lamang ng dalawang dalaga ay ang pananamit at style ng buhok nila. Look, condolence sa'yo. Hindi ako natuwa sa nangyari sa kapatid mo, ngunit hindi rin ako mamamatay tao tulad ng iniisip mo. I feel betrayed dahil niloko niya ako. Pinagsabay niya kami ng isang karelasyon niya at buntis pa pala ito. Pero wala sa akin yun, at least hindi natuloy ang kasal namin. Mahabang wika ni Veronica. Hindi makapaniwala si Ashton sa nalaman. Napayo ko ito sa hiya dahil sa ginawa niya kay Venus. I'm sorry for what I've done to you. All this time, I thought you're just a good actress. Ayaw mo kasing maniwala sa akin na hindi naman talaga ako umaarte. Pero, bakit mo ako tinulungan? Dahil mahal kita. Kahit pinagbintangan mo akong mamamatay tao at pinusasan, ay hindi pa rin nawala ang pagtingin ko sa iyo. Mas lalong nang lumo ang lalaki sa narinig. Malaki ang kasalanan niya sa babaeng minahal niya simula pa noong una niya itong makita sa airport. Sige, mag-usap na muna kayo dyan. Aalis muna ako sis ha. Sa labas lang ako mag-antay. Paalam ni Veronica sa kanyang kakambal. I'm sorry, Venus. I shouldn't say those hurtful words. I'm sorry talaga. Mahinang wika ng lalaki. Napangiti na lamang ang dalaga sa narinig. Ano bang magagawa ko kung nagkamali ka ng inakala? Hayaan mo na ang pulis na lumutas sa problema ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit. Pinatawad na kita. Nakangiting wika ni Venus. Ganun na lamang ang saya at galak ni Ashton at niyakap ang dalaga. Matagal ko na talagang gustong gawin ito sa iyo, Venus. Mahal na mahal rin kita. Bulong na sabi ni Ashton sabay siil ng halik sa dalaga.
Matapos ang ilang linggo ay nakalabas na si Ashton sa hospital. Samantalang patuloy namang gumagaling ang ama ni Venus. Nalaman na rin ng otoridad na hold up ang sanhi ng pagpanaw ng kapatid ni Ashton. Mga ilang linggo lamang ang lumipas ay nakalabas na rin ng hospital ang ama ni Venus. At hindi nagtagal ay ikinasal na si Ashton at Venus. Ang akala ni Venus ay ang kanyang kakambal na lamang at ama ang natitirang kapamilya dito sa mundo. Ngunit labis-labis ang pasasalamat ni Venus sa Panginoon dahil idinagdag ng may kapal ang kanyang asawang si Ashton bilang kanyang kapamilya. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy ninyo na suporta dito sa ating munting channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po na notification bell para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!